So, kamusta mga ka-Streetwise, no? So, ito, explain lang natin to saglit, okay? So, kasi po, kahapon, meron pong pinapakalat na fake news at katarantaduhan itong mga vlogger ni Digong. Especially itong Friday Group. So, kahapon po kasi mga kababayan, meron po kasing hinuli na DDS vlogger habang nagrarally itong mga kakarampot na vlogger sa EDSA. So, ngayon, ang pinapakalat nila, ito daw po ay panggigipit 'di ba, ng administrasyon po ni PBBM. Na actually, wala pong kinalaman ang admin po na 'to para po ipahuli yung vlogger po na DDS na ang kaso naman pala, bouncing check, estapador, criminal case pa yon. Oh, so ngayon ito yung ano ito yung mga picture. Actually, may video pa nga ako dito eh. So ito, actually ano naman to be fair naman dito sa vlogger na 'to, mapayapa naman siyang sumama nung sinerve po sa kanya yung arrest warrant. So ayun po ang due process, mga kababayan. 'Di ba? Ang tawag po dito, na-filean ka ng kaso, 'di ba? Binigyan ka ng subpoena, hindi ka umatid ng subpoena, hindi ka sumagot sa subpoena, so arrest warrant na po kasunod nun. Oh. So ang tawag po diyan due process na hindi niyo pinaniniwalaan. 'Di ba? Itong mga bobong didas mga kababayan, hindi po naniniwala sa due process 'yan. Ang gusto ng mga 'yan, patayan kagad. Oh. So ito, yan, okay yan. So ito yan. So ayan, nahuli siya kagabi. Okay, mapayapa naman siyang sumama. Buti naman, buti ganon. O, kudos dyan. O, bigyan natin ng credit. Pero ang point dito, allegedly, tapador ka. Isipin nyo DDS vlogger, di ba nahuli, tapador. So ngayon, hindi kasi, well, harapin niya naman sa ano yan, sa korte yan eh. So ngayon, okay na yan eh. Okay na para sa akin yan eh. Kumbaga, hindi na issue yan. Yun nga lang mga kababayan, itong mga bobong mga kasama na to, mga bobong kasama niya, itong si Mawing Mapanghe, di ba sabi niya dito, di ako makapag-enjoy dito sa Japan dahil sa ginawa ng mga bangag kay Channel 167. So anong kinalaman ng administrasyon ni PBBM sa kaso ng vlogger na yan? Bobo rin to si Maui eh. Oh, nakapunta kang Japan samantalang dati wala kang makain. Hindi nga. O, di ba dati patay gutom ka? Oh, ngayon pa Japan-Japan ka na lang. Sino nagbabayad niyan? Hindi, ano yan eh, kasi kahit papaano naging ano eh, kumbaga hindi naman kami nag-away niya ni Maui nung siya ay nasa PBBM camp pa, no, nung magkakasama pa kami noon. Patay gutom ka dati, wala kang makain eh. Ngayon pa Japan ka na lang, ano ba? Saan galing yan? Sa confidential fund ni Sarah. O nagtatanong ako o yan Hindi, ang point dito mga kababayan, bakit nyo dinadawit yung admin na to sa personal na kaso ng isang vlogger? Oh, ito pa Nag-post pa yan si Maui eh. Oh. Isa sa mga vlogger ng EDSA ipinaaresto sa pulis. O baka tanim kaso ito. Bobo rin talaga ito no. O itinaon pa nilang Biyernes para hindi makapagpiyansa agad at makulong ng Sabado at Linggo. Sounds familiar? Ginawa nila yan kay Dr. Wena Burden. Pagkatapos makapagpiyansa at makalabas ng Lunes, ilang araw lang patay. Si Rowena Burden namatay yun. Ba't ba namatay yun? Sa sakit, di ba? O malay ba natin kung nilason yun habang nasa kulungan? O, so, ayan ang problema sa inyo. Alam nyo mga kababayan, ito yung mga bagay na madali lang naman intindihin, nililito nyo yung mga tao. Kaya nga hirap na hirap pa yung kumbinsihin yung mga Pilipino na maniwala sa inyo. Kasi una mga kababayan, simple lang ito. Ang tanong dito, bakit Biyernes daw nahuli? Biyernes kayo pakalat-kalat eh. Ano ba tawag sa inyo? Friday group. Oh, tuwing Biyernes kayo nagrarally dyan sa EDSA. Nalaman ng pulis na tuwing Biyernes na nandiyan ka, di huliin ka ng Biyernes. Bobo talaga tong baklang to eh. Oh. Hindi nga, di ba nakuha niyo yung point? Bakit hinuli ng Biyernes? Syempre, Biyernes kayo nagrarally. Okay, hinuli ng Biyernes. At saka ang point dito mga kababayan, ang point dito, di ba? Bago nagkaroon ng arrest warrant yung vlogger na yan, dumaan sa due process yan, nasampahan ng kaso. Pag nasampahan ng kaso, bibigyan ng subpoena. Ang problema dito sa vlogger na to, nabigyan ng subpoena, hindi sumagot. O nung hindi sumagot, kaya bumagsak yung arrest warrant. O kung in the first place, kung natanggap mo yung subpoena, malamang natanggap mo yan. Kasi kung hindi mo natanggap yung subpoena,
hindi bababa yung arrest warrant. Ganun yun. Oh. So mga kababayan, nung natanggap ng vlogger na yan, yung subpoena, hindi siya sumagot. So nagkaroon ng arrest warrant. So anong kanalaman dito ng admin na to? Oh. So ngayon, ito kasi ito medyo hinalungkat ko yung mga video ng Friday group eh. Okay. So ito pang isa, si Ellen Morales, no? Ito pangit talaga ng mukha nito eh. Oh, yung kalbo na yan, sinungaling talaga yan. Oh, sabi ni Kalbo, EDSA Friday group vlogger pinaaresto ng mga bangag. Ko. Sinungaling talaga tong mga hayop na to eh. So ngayon mga ka-streetwise, no? Ito yung point ko dito eh. Actually, meron ako nakita, buti na lang may nag-live stream nung nahuli yan. So ito yung nangyari kahapon. Okay? Hindi ko na alam kung sinong vlogger to, no? So ito, nangyari ito, bandang 3:00 ng hapon. So 3:00 ng hapon, naka-ready na yung tubig para doon sa mga pupunta. So walang tao. So 3:00, 4:00 ito. O, 4:00 yan lang sila. Mga vlogger lang talaga pumupunta. Puro mga vlogger lang. O, 4:00. Nung pagdating ng 5:00, alas 5. Okay, wait. So yung 5:00 mga babayan, ito na yung nangyari. So ito 5:00 ng hapon kahapon. So ito na yung ito na yung oras kung kailan inaresto na yung vlogger. So ito so makikita nyo diyan mga kababayan, teka lakihan natin. So kung makita nyo diyan mga kababayan, siya yung nakayelo. Yan, siya yung nakayelo. So doon siya naaresto sa bandang kalsada, pumunta pa talaga siya doon sa crowd para magsumbong. So tingnan nyo o ayan. Sabi niya na yung police. O vlogger talaga ng ng Friday group nyo kasi ang laki ng niya, ang laki ng tripod niya. Ay, ito yung sinabi na vlogger na kinuha ng pulis. Yun, no? O, yan So, ayan na. Okay na. So, ngayon, teka. Ayan, yan. So, ngayon, doon siya nahuli sa bandang kalsada. Pumunta pa talaga siya doon sa crowd kung saan sila nagtitipon-tipon. Konti na nga lang kayo, di ba nagsumbong ka pa. Wala namang magagawa yung mga yan kasi nga, personal na kaso mo yan. Okay. So, tingnan nyo to Bakit? Ano nangyari? Ayan so sa harap ng Robinson nga ito. So mapanghinga dito mga kababayan, pasintabi sa mga nanonood So mapanghi po diyan pag dumaan po kayong Robinson at nakita niyo yung mga tao na yan, mapapanghi po sila. Personal experience ko yan, totoo yun. Ayan na. So ito na, sige. Bouncing check. Bouncing check yung kaso. Anong kinalaman niya sa Friday group tulad ng sinasabi ni Mawing Bakla at saka ni Ellen Morales na Kalbo? Bouncing check mga kababayan. Siya na mismo may sabi. Ang problema, actually ang daming sumakay dito sa topic na to. Si Joey hindi naliligo, sumakay din. Dapat inaalam niyo muna yung bago kasi kumuda, dapat inaalam niyo kasi kasama niyo yan. Ang problema dito mga kababayan kasi, parang wala na kayong habas na gumawa ng fake news. Kasi mga kababayan, the more na gumagawa kayo ng fake news, mas lalong nawawalan kayo ng credibility. Ngayon ibibintang ninyo sa presidente, sa admin na to, yung kaso ng matabang tao na yan, na allegedly na estapador, anong kinalaman ng presidente dyan? Or ng admin na to? Bakit kayo lang lumabas? Tapos, kita nyo, bakit ngayon lang daw lumabas yung kaso? Hindi nyo muna tinanong kung kailan ka nakasuhan. Bobo ang puta. Proseso yan. Kita nyo, wala kasi kayong alam sa due process. Bakit ngayon lang lumabas? Dapat ang una mong tanong, kailan ka nakasuhan? Sabi niya dito, lumabas daw yung arrest warrant August. personal check yung sa akin. Ang nakasulat doon, company, tapos walang... So kumpanya yung kumaso sa'yo? Kanina nakapila pa. Wala no? Paano po sa konti? Lumalabas kasi pag PP22, it's people of the Philippines against. A criminal case. People of the Philippines versus yung pangalan niya. So criminal case. Ang sir, pag ano kita nyo yung mga nagsasalita, di ba? Kita nyo, ginigipit tayo ng admin. Bobo talaga itong mga to
Wala talagang alam 'tong mga 'to, 'no? Wala talagang alam sa batas 'tong mga hayop na mga DDS na 'to. Basta alam na lang talaga nila, 'di ba, supporter supporter sila ni Digong. Ayan kasi mga kababayan, 'di ba? Ayan ang sinasabi ko talaga, kapag kayo po ay walang alam sa batas, hindi po naman po natin kailangan na malaman kung ano yung nakalagay diyan sa Constitution natin or yung mga nakalagay sa Republic Act natin. Ang point dito mga kababayan, at least yung mga basics alam natin. Nagba-vlog kayo, hindi niyo alam yung basic ng batas. Tapos tuturuan niyo yung mga tao. Oh, babalag-vlog kayo. Ito paniniwalaan namin. Wala naman pala kayong alam. Ay, Diyos ko. Oh, sige, sige. Oh. Date nung release ng warrant? August 20, August 16, 2024. August 16, 2024. So, bago-bago lang to. Oh, kasi ganyan po talaga kabagal yung hustisya sa Pilipinas, di ba? So, bago-bago lang to. May nagtatanong, pwede ko lang bumasa yung warrant? Pwede ba, sir? Dapat iba binabasa. Sa kanya, nabasa na po. Nabasa na po. Salamat. Oh, di ba? So, at least you get the point. Oh. Siya na rin umamin ng kaso niya. So, natawa ako sa mga comment kasi ng mga DDS na panggigipit ito sa malayong pamamahayag. Puta, may nalalaman kayong ganon. Eh, una sa lahat, kayo ngayong ayaw at galit sa due process. O, di ba? O, ngayon, so malinaw na. So, kaya ko lang naman ginawa tong content na to kasi may mga nag-PPM sa akin. Takayro, meron daw hinuli si PBBM na si Bangag. Meron daw pong hinuli si Bangag na vlogger niyang supporter vlogger ni Digong. So ito, explain na natin. Personal na kaso yon, yung nagkaso sa kanya kumpanya, tapos umabot na po ng criminal case, People of the Philippines versus yung pangalan nung kupal na vlogger. O, di ba? Ganoon lang ka-basic yun. Hindi yung ginigipit kami ni Bangag. Ginigipit kami ng admin na to. Bobo ang puta. So ngayon, nasagot ko na to kanina. Kasi actually ginagamit talaga yun eh, yung inuhuli tuwing Biyernes para hindi makapagpiyansa. Totoo naman yun. Pero in this case mga kababayan, kaya siya nahuli ng Biyernes kasi tuwing Biyernes lumalabas siya papuntang EDSA. Kaya nahuli siya ng Biyernes. Basic. Oh, kung ginawa ninyong Monday group 'yan, o malamang Monday siya nahuli. Eh ginawa niyo Friday eh. O para kinabukasan weekend para maraming pumunta. Ang problema nga mga kababayan, no, kahit na gawin nilang Friday, actually nagtataka lang talaga ako, no. Ito yung latest nila kahapon eh. So kahapon, 'di ba pinakita ko na 'to? Ito, okay. So ito alas 5. So bandang alas 6, ito lang sila. O alas 7, ito naman sila. So konti. So nasaan yung almost 400 na tao nung pumunta nung nakaraang linggo lang? 'Di ba 400 megit kayo doon? Kulang-kulang 400 kayo. So nasaan na 'yon? 300 to 400, sorry oh. So asan na kayo? Ba't kumonti na kayo ngayon dito? Kasi iniwan na kayo ni Sara na naman. Kasi hindi effective. Actually, ganyan po ugali ni Sara, no? Kapag wala ng kwenta sa inyo, pag wala ng kwenta sa kanya, iniiwan niya. O, sinubukan po ng kampo ng mga Duterte na suportahan yung Friday group na yan. Kaya nga dumami sila eh. Di ba, nakita ninyo, may mga pagkain, may tubig, may pondo, may bigayan ng pera. So eventually, hindi naman nag-successful. So iniwan sila ulit ngayon. So balik sila sa ilan? 17, 12. Tigil nyo na yan. Bigyan nyo ng kaiyan yung sarili ninyo. So yun mga ka-streetwise, so dyan po sa Team Replay, no, nung masabi nyo nga po dito sa Katarantaduang, ginawa po ng mga DDS group, especially itong Friday group po na to. Okay? So yan, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share po ng video po na to. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.